natin may movement na sila doon sa GSIS. So, ang nakita natin galaw, hindi galing sa atin yan, galing doon sa mga naka-obserba. Gumalaw yung Makabayan, gumalaw yung grupo ni Trillanes, tapos ginamit nila yung pangalan ng NBI. May kasama sila eh. Pero dinidinate nga ng palasyo, wala raw NBI. Sinasabi naman ni Matibag, wala kaming NBI dyan. Pero nung later on, sinabi niya hindi, pinapull out na nga namin siya. Pero may mga lumabas na video na may NBI. So yung kasinungalingan nila, hindi mo magtatakpan kasi may video. May kasamaan pa silang isang NBI na nahuli ng Senado. Doon tayo nagtataka kasi hindi naman bobo yung taong bayan eh. Ang sabi nila doon sa nahuli, yun raw is volunteer driver ng NBI. Kailan ka nagkaroon ng volunteer na driver ang NBI? Magbo-volunteer ka, driver ng NBI, wala ka sa volunteer ka. So doon tayo na, yung mga pronouncement nila, pinagkakanulo rin sila. Nagsisinungaling talaga sila. Nakikita ng taong bayan. Ngayon, ang plano talaga nila ron, kaya sila nandun, harangin yung pagdating ni Bato. Kasi ang nakalagay doon sa guidelines, kailangan para mapalitan mo yung majority, minority, magpalitan, makuha mo yung numbers, kailangan 13 eh. Kung wala si Bato ron, hindi sila umabot ng 13, 12 lang. So may posibilidad malaki magtabla. So inaabangan talaga nila si Bato na huwag maka-attend. Kasi botohan yun eh. Nakalusot. So hindi nila ma-atim, hindi nila nalusutan sila eh. So gumawa sila ng senaryo. Pero sa atin, alam natin hindi nila huli si Bato. Ang sa atin, baka mag-create silang malaking chaos, sunugin yung Senate or what. Yun ang kinakabahan natin kasi may kapasidad silang gumawa ng gano'n eh. Ang tanong, bakit si Aplaska ang sinibak? Yun ang malaking tanong, sir. Bakit siya sinibak? Kasi kabat siya ni Bato. Wala pang walang investigasyon, sinibak eh. Dapat nag-imbestiga muna bago sinibak. Tapos sino ang sumibak sa kanya? Ombudsman. Wala siyang jurisdiction dyan eh, Senate yan eh. Yan eh, isang parte ng 3 branches ng government. May sarili siyang patakaran, may sarili siyang sumundan. Yan dating, yung Senate, ang nagbabantay talaga dyan, kung di ako nagkakamali noon pa, Marine Corps talaga. Marine Battalion nagbabantay dyan. Hindi papabayaan. No? Bakit Marine Battalion, hindi police? Para magkaroon ng weight and balance. Pero nagtataka tayo rito, yung letter na hiningi ni Matibag sa GSIS, humingi raw ng tulong sa NBI yung GSIS para sa security. Anak ng teteng, 2,000 yung police rito eh. Hingi sila sa NBI. Tayong police dito, no? Hindi ka pati-patiwala yung drama nila. Anyway, malapit na sila kasi ang logic natin, natural natin, pag yung nagsisinungaling, nagsinungaling sa umpisa yan. Lahat ng sasabihin nila sa susunod, puro kasinungalingan. Bakit? Pinoprotektahan lang nila yung unang kasinungalingan na ginawa nila hanggang ma-dead-end sila. Yan ang nangyayari sa kanila eh. So ito, bago tayo magtapos mabilis to. Ito yung makikita mo yung alyansa noong liberal sa administration. Bakit sila nakipag-alyansa sa administration? Panahon ng matandang Ferdinand Marcos, kung babalikan natin, liberal yan eh. Liberal si President Edralin Marcos Sr., liberal siya. Ngayon, nung tatakbo siyang presidente, nag-shift siya, nasyonalista. So iniwan niya yung liberal. Nanalo ngayon yung nasyonalista. Panahon rin ni Ferdinand Marcos Sr., halos mawala na yung liberal. Post-war, sinuportahan ng US ang liberal. Kaya alam natin na ang nagsusuporta dyan hanggang ngayon is US. So ngayon, fast-track natin. Bakit nakipag-alyansa ngayon ang liberal, mga dilawan kay Marcos? Kasi panahon ni Duterte, binura rin ni Duterte ang dilawan eh. Halos mawala na sila eh. Kaya galit na galit sila kay Duterte. Ngayon, their only vehicle para makaabot sila ng 2028 is si Marcos. Kaya nakipag-alyansa. Ito naman tangang administrasyon si Marcos. Bakit ka nakipag-alyansa sa grupo na ayaw ipalibing yung tatay mo? Bakit ka nakipag-alyansa doon sa grupo na nagpatalsik sa tatay mo? Yun ang question eh.
So, wala silang magawa. Pero ito, huwag kayong pipikit ha. Karamihan na nakaupo sa gobyerno ngayon na ina-appoint is liberal. Mel Sarmiento, liberal yan sa OPA Pro. Magbanggit pa kayo ng iba na, nakaupo ngayon, pinapalitan. Sila Sherda, baka maging DICT. So marami ngayon. At mga hearing natin, baka palitan ni si John Vic Rimulya. Ano yan, bayad utang na loob ba yan, sir? Ito yung agreement nila. Kasi ang agreement nila, pa-take over mo ang liberal para magkaroon kami ng lakas sa 2028. At kahit pag nanalo kami, hindi ka makukulong, hindi kayo mahusga ng taong bayan. Kaya tulungan nyo kami lumakas, yung liberal. So yun ang nangyayari ngayon. Parang power sharing na sila ngayon. So, nagturuan na si Romualdez at saka si BBM. So, yun yung mga sasabihin ng iba drama. Okay na, patulan natin kung drama yan. Pero hayaan natin kasi sila nag-self-destruct na eh. Kahit tawagin mo nating drama yan. Kaya mo sila mag-away. Nakikita natin away nila kasi parehas na demonyo yan eh. O, nag-merge sila. So naging super demonyo sila ngayon. Yeah? Oo, napapansin nga sir, nagkakabukulan na sila eh. Demonyo na sila eh. Ngayon wala na silang pupuntahan kundi pabagsak talaga. Nagkakabukulan na sila eh. Yun ang pupuntahan nila, historian. Ngayon, paalala lang sa kanila, pag yung tao talaga nagwala, ay tapos sila lahat talaga. Malapit na yun, nararamdaman natin. Hindi lang naman dito sa Luzon eh. Tingnan mo sa Mindanao, nagkakagulo sila. Doon sa farm election. Yeah. Magulo yun. Kasi Buti nga, nabigyan ng accreditation ngayon yung UBJB. Yung partido nila Murat ng MILF. Kasi tinanggal si Murat eh. Pumalit si Makakuwa. Eh dati lang niya naman chief of staff yun. Pati tinanggap ni Makakuwa. Eh kakampi niya gobyerno eh. Ito wala siyang pwersa. Tapos gustong tanggalin ngayon si Iqbal, isang leader ng MILF. Magulo talaga. Nakikita niyo naman may rally sila sa Mindanao. kasi nakamonitor So, tayo dun. pag nagwala ang Mindanao, sigurado magwawala ang Visayas. So, kasunod lang ang ano natin. Ito bantayan nating mabuti kasi sa totoo lang, pag nagkamali sila rito, ano man gawin nila dyan, huwag nyo nang pagtiwalaan yung mga... Kasi anytime nagkakasuhulan eh. Si Ligarda, tinatawagan ng mga oligarko. Si Cayetano, kinakausap, may deal sila. Deal tayo. Kasi pag na-impeach natin si Sara, sigurado ikaw ang OIC Vice President. Senate President ka eh. Ganun na yung mga deal nila eh. Ay susuportahan ka namin, pero ito yung agreement natin. So may mga ganyang pag-uusap na kahit hindi nila sabihin sa atin, alam natin nangyayari. So pag gumalaw yung langit, ito ang logic dyan. Kahit anong gawin natin, magwala tayo at ayaw pa ng langit, walang mangyayari. Pero kahit wala tayong gawin at gusto na ng langit, mangyayari lahat yan. Ganyan. Kaya tayo magbantay lang, wag nating awayin yung mga kapatid natin pulis kasi marami akong nakakausap sa kanila. Pagod na rin sila. At wala silang kasalanan dahil inutusan lang sila. So kakampi natin yung mga yan. Ang hinihintay nga nila, dumami tayo eh. Pag dumami tayo, wala na mag-uparda ng uniforme yung mga yan. Kasama sa atin yan. Yung katotohanan. Kahit ang kasundaluhan natin, naghihintay lang ng dami ng tao. Kaya lang mahirap tayong mag-unite. Bakit? Kasi tinan mo yung nasa kabila. Yung mga buwang. Opo. O bakit tinawag natin silang buwang? Eh alam na nilang mali yung ginagawa ng sinusuporta nila, nasuporta pa rin sila. Eh di buwang. Di ba? O maaaring binayaran kasi pagkatapos niyan, nandun yung nagbabayad eh. Pila-pila sila eh. Hindi ko alam, tigpa 500. Yung mga leader, tigpa 1,000. Sa hanay natin dito, alam natin, volunteer kayong lahat eh. Kusanin niyo. So, salamat sa inyo. Kayo na lang bumubuhay. Ito, share ko sa inyo.